Pwede bang mag-apply ng SSS Emergency Loan kahit may existing na salary loan o calamity loan? Marami ang nalilito pagdating dito. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag natin ng malinaw kung ano ang SSS Emergency Loan, sino ang pwedeng mag-apply at ano ang mga kondisyon, ayon pa rin sa tamang guidelines at opisyal na patakaran ng SSS. Hi mga Mima, Roda is here. Before we start, please subscribe para masuportahan ang channel na ito. Ngayon, sagutin na natin ang tanong. Pwede bang mag-apply ng SSS Emergency Loan kahit may salary loan o calamity loan? Ang maikling sagot ay depende. Hindi automatic na oo pero hindi rin automatic na hindi. Sa patakaran ng SSS, pinapayagan ang isang member na mag-apply ng emergency loan kahit may existing na salary loan o calamity loan basta hindi overdue ang loan, updated ang hulog o contribution o loan deduction, walang disqualified, restructured o condonation loan, pasok pa rin sa qualification ng emergency loan program. Ibig sabihin, mahalaga na maayos at in good standing ang loan status mo sa SSS. Kung may overdue na loan, maaaring ma-deny ang emergency loan application. Mas mainam na i-check at ayusin muna ang loan status bago mag-apply para mas mataas ang chance ng approval. Paalala mga Mima, ang pagkakaroon ng salary loan o calamity loan ay hindi otomatikong disqualified ka sa application ng inyong SSS Emergency Loan. Pero ang final approval ay nakadepende pa rin sa evaluation ng SSS. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino ang pwedeng mag-apply, paano mag-apply online, at ano ang mga dahilan kung bakit na-reject ang ating application. Ang SSS Emergency Loan ay isang special loan program na binuksan lamang kapag may state of national calamity. Hindi ito permanenteng available at hindi rin automatic para sa lahat ng member. Ito ay tulong pinansyal na babayaran pa rin pero mas magaan ang mga terms kumpara sa regular loans. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-importanting tanong, sino ang qualified? Una, kailangan active SSS member ka. Hindi sapat na may SSS number lang, dapat may posted contributions. Pangalawa, kailangan may minimum na 36 monthly contribution at ang 6 months contribution ay dapat nasa latest 12 months bago ka mag-apply. Pangatlo, wala kang overdue o unpaid SSS loan. Kahit maliit na balance, maaaring makaapekto ito sa approval. Pang-apat, updated ang personal records mo tulad ng address, contact details at membership status. At panghuli, kailangan may approved disbursement account gaya ng UMID ATM o bank account na naka-enroll sa system. Kung employed ka, kailangan ding updated ang hulog ng employer at ma-certify nila ang application mo. Ang application ay ginagawa online gamit ang my.sss website o SSS mobile app. Ikaw mismo ang mag-a-apply. Kung employed ka, may employer verification pa bago ito tuluyang ma-process. Kapag may kulang o hindi tugma sa records, dito kadalasang humihinto ang ating application. So, ito ang karaniwang dahilan kung bakit na-reject ang ating emergency loan. Una is kulang o hindi posted ang contribution. Kaya siguraduhin updated ang SSS contribution mo. Pangalawa, may existing o unpaid loan. Bayaran mo na ang kasalukuyang utang bago mag-apply ulit. Pangatlo, hindi approve ang disbursement account. Kaya tiyakin muna natin kung tama at verified ang ating bank account number. Pang-apat, employer issues sa remittance o certification. Kaya i-check niyo kung maayos ang contribution ng employer at mga dokumento. Panglima, may pending SSS benefit o transaction. Kaya ayusin muna o tapusin muna ang anumang transaction niyo sa SSS. Pang-anim is mali or outdated personal information. Kaya dapat i-update ang ating personal info like address, contact number, and membership status. So, hindi ito personal mga Mima, system-based ang evaluation ng SSS. So, para tumaas ang chance ng approval, regular na i-check ang ating contribution, ayusin muna ang lahat ng loan balances, siguraduhin approve ang bank account, i-update ang ating personal information, at makipag-coordinate sa employer kung tayo ay empleyado. So, ang SSS Emergency Loan ay malaking tulong pero hindi ito basta-basta lang. Kapag alam mo na ang qualification at process, mas maliit ang tsansang ma-reject tayo sa ating application. So, kung nakatulong itong video na ito, i-like at i-share para makatulong din sa iba. So, if you have any questions or suggestions, comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more
about SSS or government benefits, watch our other videos.